Good morning everyone and welcome sa ato nga programa ang Buhing Kamatuoran 101. And this morning atong paghisgutan padayon ang atong ginasugdan pag tackle about sa kining gitawag og teacher nato. Nga teacher nga wala mahisguti sa kalibutan, wala ma-acknowledge sa kalibutan. Again akong balikon as a wrap up nga diin atong nahisgutan kini and taas-taas pud no nga adlaw nga wala kita naka broadcast niini tungod sa signal, tungod sa panahon, tungod sa mga kabisi. And karon atong padayon kini. So unsa man ni mga teacher nga wala ma-acknowledge or wala mahisgutan sa kalibutan or wala ma-appreciate sa kalibutan. Una, ang kining gitawag internal teacher, ang Holy Spirit. Sunod, ang external teacher, mao ang servant sa Ginoo or mga pastor. And then last one, ang eternal teacher, kining grace. So, nahuman nato no ang internal teacher, ang atong gititulo ni ana, the most neglected teacher, the Holy Spirit, which is true man na no sa ato tungod kay ang tudlo, ang hangyo, ang tandog sa Holy Spirit sometimes dili nato mapaminawan. Munang sa ato nga segment ato katong gitaytulan og the most neglected teacher. So I hope that today atong mapadayon pag lantaw kini nga bahin atong matagaan og katin-awan ang pulong sa Ginoong Dios. Kining gitawag nato karon nga buntag, ang external teacher maong pastor, ato siyang tituluhan og the most unwanted teacher. So nahuman nato no ang neglected teacher, ang Holy Spirit, and then sanod karon ang most unwanted teacher. Tungod kay ang kalibutan dili ganahan ani. So kinsa man ni sila? Ang mga pastor. So sa pulong sa Ginoong Dios, ginahisgutan diha sa pulong sa Ginoo in the book of Ephesians chapter 4 verse 11. Giingon diha sa verse 11, and he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. So, kining mga teacher o pastor, mo ni sila ang gatudlo. Tungod kay sa verse 12, mo ni gibutang sa Ginoong Dios sa church for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Take note ha, gitudlo dire sa pulong sa Ginoong Dios nga it is the pastors and teachers maoy magatudlo, magapamature sa mga katawhan sa Ginoo tungod kay mao kini ang tahas sa Ginoong Dios ni ining mga servant og lisensya kini gikan ni Hesukristo. Ang pinakalig-on tungod kay dili man ang uban mo tuo ni Hesukristo, pero ang pinakalig-on mabasa sa pulong sa Ginoo. Bisan asa nga Bible naa na diha. Gawas kung wala ka mo gamit og Biblia. Munang naa diha ang pastor and teachers. Ang rason nganong ara sila tungod kay gitagaan sila tahas sa Ginoong Dios for the perfecting. For ang word nga perfecting is to come to maturity, nga diin mo hingkod ang mga Kristohanon, mutubo ang mga Kristohanon, ang body ni Christ into full mature. And then for the work of the ministry, i-delegates, tudluan sila as unsay trabaho nila, unsaon paghimog Bible study, unsaon pag-outline, unsaon pag-leader, unsaon tanan mo nang gina-seminar sila, mo nang natudluan through Sunday school, through sa wali ug uban pa Bible study, cell group, discipleship. The edifying, building
of the body of Christ. Giingon diri till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God. So, ang gitagaag tahas niini sa Ginoong Dios ang pastor. Munang karong panahon na atong gina-acknowledge, atong gina-appreciate ang trabaho sa mga pastor. So mao ni dili kung ikaw ra, kung walay pastor, ikaw ra ang mag-cut-on, maglisod kag tubo. Kung ikaw ra, hinumdumi gyud na. Tungod kay ang sequence, ang sistema mao gyud ni siya. God, servant sa Ginoo, God, Christ, servant sa Ginoo, mga leaders or pastors, and the sunod members. Dili gud pwede nga mo bypass ka. Pwede man nga mo pwede naman kay rekta ta sa Ginoong Dios, pero sa musukutag sa dili, God gave the pastor to the church aron ang church mo grow. Gingon diha, a perfect man unto the measure of the stature of the fullness of Christ. And then gingon diri apod, and of the knowledge of the Son of God, mo come, mo mature diha sa knowledge diha ni Kristo. Ang ato mga pastor, take note na to nini. In the book of Hebrews chapter 13 verse 7, kung naamoy Biblia, remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God. So hinumduman to nimo ang mga tao, ang mga pastor nga gigamit sa Ginoong Dios aron nga motubo ikaw spiritually, aron nga makahibaw ka ni Kristo, aron nga makaabot ang pulong sa Ginoong Dios sa inyo ha. So hinumduman da ito nimo, and then nagtudlo sa imuha. Take note, those pastors and leaders and teachers, they are not perfect, the same as you are. Kung makasala ka, makasala pud sila. Munang ang instruction sa Ginoong Dios dinhi hinumduman sila og naay gipadayon diri remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Ang imo dayong himuon, hinumduman, and then sunod, i-follow nimo ang ilahang faith, dili day nimo i-follow ang ilahang binuhatan. It doesn't mean pod mga pastor, nga naa ni nga bersikulo, magpakasala na lang pud ka. Magpakasala na lang pud ta. Tungod kay mahimong lisensya, kini nga bersikulo. No, sayo po na diha. Kung imong hunahuna daw kalbinista, nga mahimong lisensya ang pulong, ang grasya sa Ginoong Dios, magpakasala ka, di na mao, basin lahing ang Ginoo imong ituuhan. Now, anyway, giingon diri hinumduman nimo ang pastor nga nagtudlo sa imuha sa pulong sa Ginoo, gipakaon kag insakto sa pulong sa Ginoo, and whose faith, nganong whose faith follow. Tungod kay katong mga pastora nga nagtudlo sa imuha, gibiyaan nila ang ilahang desire, ang ilahang pangandoy, ang ilahang ambisyon sa ilahang kinabuhi. Gibiyaan nila aron lang mutudlo mga lagad sa Ginoong Dios, diin nga church gibutang sila. Munang giingon din considering the end of their conversation. Ang kining conversation din kung nigamit mo King James, it is from the Greek word anastrope, which means manner of life. Consider the manner of their life. Sa lain pagyud nga version, conduct or behavior. I-consider nimo ang ilahang mga behavior. Dili mo gid perfecto, masayop sila na ay mga jokes nga sakit, mga wali nila nga you think gikan sa pulong sa Ginoo pero ilahan na ito, mga pangigo nila. Consider them. Pero whose faith follow and remember them. Mora gina siya. Munang pag-abot sa verse 17, obey them that have the rule over you and submit yourselves. Sayno sakit man pamalandungon kay usahay masipyat ang atong mga pastor.
Pero mao ni siya, obey them. Sa musugot tag sa dili, gi-anoint na sila sa Ginoong Dios, gibendisyonan na sila sa Ginoo nga maoy mo lead sa inyo diha. Munang higugmaa sila. Submit kung naa sa diha, ayaw ninyo i-kick out. Ayaw ninyo ko na pasagdi nga ang Ginoong Dios mo tandog sa iya nga mo resign siya. Pero it doesn't mean nga nakasala siya, inyo na silang dauton. Ingon diha, obey them that have the rule over you and submit yourselves, for they watch for your souls, as they must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. You know what? Ani ko mo end. Giingon sa pulong sa Ginoong Dios, i-consider di ay nato ang life sa ang kinabuhi sa usa ka pastor. Kung masipyat siya, atong i-consider. But you know what, unsa ang dili kaaya-aya? Dili ang ihang pagpakasala. Kay makasala man tanan, wala may perfecto. Ang dili kaaya-aya di ay ang iyahang pag-rule. Mao ra gid na. Kung nag-rule siya sa church nga diin iyahan na lang kaugalingon, wala na ang pulong sa Ginoong Dios, wala na ang prinsipyo sa pulong sa Ginoong Dios. Iyahan na lang bisan ang money uban pa na. Decision iyahan tanan, wa na niya gi-bypass na tanan. That is unprofitable for you. Muna giingon sa pulong sa Ginoo. Sin, that is considerable. Why? I'm not speaking to my own. I'm speaking to what the Lord has told me in this verse. Tanan man gud masipyat. Pumingon karon nga siya di makasala. Tanang tao makasala. Si Jesus Christ ra may makasala. Mo bitaw gihisgutan sa pulong sa considering the end, their life. Kay masipyat ra pud sila. Munang submit, support. Yes, ang pastor unwanted na nga teacher sa kalibutan. Lisod kaayo kung ang church mahimong maupod na ang atong mindset nga di na po kaganahan, maminaw tungod sa ang kinabuhi. Take note, yung sa pulong sino, consider. Ganahan ka nga nakasala imong pastor, ganahan ka muhawa na siya, ayaw siya i-kick out, pasagdi, pray lang, pasagdi nga ang Ginoong Dios mo tandog sa iya nga muhawa siya, mo resign siya. That's why consider nimo. Kay dili lalim magpastor, dili lalim inyong ang kinabuhi sang pastor, pinudanay na. Gibiyaan nila whose faith follows. Mura na isundog nimo. Hinumdumi sila. Ang ilang birthday, every Pasko, panahon sa kalipay ninyo, hinumdumi sila. Ayaw sila hinumdumi panahon nga dauton nyo sila. Kay once dauton ninyong pastor, dili gud pud maayo ang maabot sa inyo ha. Kay mosugot sa dili bisan di na sila perfecto, gi-appoint na sila sa Ginoo nga mo imutudlo sa inyo ha. Mo rule sa inyo ha. In a good manner. Hinaot tanong nga kani nagahatag ni kanato og pahinumdom, Ginoong Dios magapanalangin kanato. God bless us.